At ayun nga ho, nagbabalik ang inyong lingkod, Carlo Mendez TV sa araw ng Lunes. Abangan ang pag-uusapan natin ngayong gabing ito. Tuwang. Three, two, one, let's go! So ayun nga ho guys, buhay na naman ang mga dami account dyan sa T-Bots. Enjoy na enjoy sila doon sa mga post doon sa T-Bots. Ay nako, oo, mag-enjoy lang kayo dyan. Kain kayo ng kain lang muna ha, baka magutuman kayo, nag-enjoy kayo dyan. Pugad eh. Ayan. So pag-uusapan natin ngayong gabi, kabayan, itong inflation rate na nangyari sa Canada, kabayan. Kasi may napanood ako na mga pamilya na dahil sa nangyari inflation rate, ibinenta nila ang kanilang property doon and then umuwi sila dito sa Pilipinas at dito nanirahan. 1 year na inflation rate is 2.7%. Ayan. Nung ika-second year, no, tumaas, kabayan. Pumalo siya ng 10.7% ang food inflation rate sa Canada. So sa pagkain pa lang guys, imagine niyo ha, gagastos na kayo ng pagkamahal-mahal na pagkain pa lang. So paano na ang inyong pang-araw-araw na mga pangangailangan kagaya ng insurance sa sasakyan nyo, mga bill sa telepono nyo, bill sa credit card, bill sa bahay, sa kuryente, tuition fee ng anak nyo, mga damit nyo, lahat ng mga basic needs ninyo, paano na, 'di ba? So doon siguro yung ibang pamilya ho nagkaroon ng decision na ibenta na lang ang kanilang mga properties doon at umuwi sa Pilipinas at dito manirahan. Ayun, sa ibang tao 'yun, pero hindi naman ho lahat umaalis, pero according sa pagkakaalam ko, marami talaga ho ang lumipat ng ibang lugar, ibang country, no? Kasi dahil dyan sa inflation rate na nangyari sa Canada. In fact, if I were not mistaken, nabalita ho yan kung bakit nag-aalisan. Ano ba ang nangyari sa Canada? Parang gano'n ang mga issue doon. Ayan. So, dito naman tayo sa part of Asia. This is geography. Charot. This is geography class. Okay? Makinig kayo sa geography natin. Umiikot tayo sa mundong ibabaw. Charot. Magkano nga ba ang sahod ng mga domestic helper sa Hong Kong? Ayan, Hong Kong tayo. Parang doon nagtatrabaho si si Aling Lokring. Aling Lokring! Musta ka na dyan sa Hong Kong, ha? Ayan. Based on this data, effective September 30, 2023, ang gobyerno ng Hong Kong ay nag-set ng minimum domestic helper salary na pumapalo ho ng 4,870 Hong Kong dollars. Ayan. So, kung i-convert natin sa peso yan, that will gonna be 30,000 plus. Ayan. So, may kalakihan, guys, no? Unlike na kung dito ka magtatrabaho sa Pilipinas, kikitain mo yan kasi nung nagtatrabaho ako sa sa call center, may yung namin, yung trainer namin, pumapalo siya ng 30,000. Paano kung hindi ka maging trainer? 'Di ba? Kung maging ka lang, casual na empleyado, o wala kang position, di mababa yung sahod mo, hindi mo kikitain yan. So sayang din naman kasi. Yun nga lang, ang disadvantage is mapapalayo ka sa pamilya mo kasi pag nag-abroad ka lang isama mo pamilya mo, ano to? Magdo-domestic helper ka, kasama yung pabuong pamilya mo. Pugad. Ano ba yan siya dahil? So, yun ho. So, nakakabahala din itong inflation rate. Kasi dito rin naman sa atin nagkakaroon ng inflation rate sa mga ating mga basic commodities and other, diba? Kaya lang, ang kagandahan ng sa ibang bansa, kabayan, is ang kanilang paraan ng sahuran doon, ang wages nila doon is per hour, lalo pa sa North America, sa Canada nga, that is North America, no? Bandang mga US territory itself na, no? Mainland. Ang Hawaii, malayo sa Amerika, hindi siya sa mainland. Okay, alam naman natin yan, ha? Pero that is also part of
52 states of the United States of America kasi na-colonize nila yan, nakuha nila nga yung isla ng Hawaii. Ayan. So, mangyayari din sana ito sa Pilipinas noong sinakop tayo ng mga Hapon at sinagip tayo ng mga Amerikanong kabayan. Kung na-colonize tayo dito, mga US citizen na tayo lahat. Kaso hindi pumayag itong ating mga past president at past mga namumuno sa ating gobyerno. Ayan. So, eto, may research din ako, kagaya sa USA, ha guys. Nagtataka ako before, kasi napapanood ko sa YouTube na yung ibang kababayan natin doon na nakatira sa Amerika, ang gaganda ng bahay, mansion, guys. Hindi naman sobrang bonggang-bongga mansion, pero malalaki ang bahay nila as in mansion, no? Tapos, na-find out ko na itong mag-asawa na ito is school teacher. Pareho silang school teacher. Sabi ko, malaki ba ang sweldo ng school teacher sa US? Sabi ko ganun, naisip ko. And then, habang ako'y nagsasaliksik, sasaliksik, ang lalim ng Tagalog mo, te. Habang ako ay nagre-research, na-find out ko na eto pala ang dahilan. Depende kasi kung saang estado ka doon sa Amerika nakatira. For example, doon ka sa Maryland na malapit sa White House. Alam nyo yan, malapit na ang White House dyan sa Maryland, guys. So, yung Washington DC ba? Malapit dyan sa Maryland, kabayan. Ayan. Yun nga ho, kung doon ka nakatira sa Maryland, according ito sa research ko na mababa ang cost of living doon sa Maryland. The reason why na afford na mga tao doon bumili ng ganong kalalaking bahay na magaganda. Kasi, kung mura naman yung bahay doon, kaya nilang bilhin doon. Mura ang sasakyan, kaya nilang bilhin yung gusto nilang sasakyan. Kasi nga, ang cost of living doon is mababa. I-compare nyo naman sa cost of living sa Singapore. Nga, alam nyo ba sa Singapore? Kasi, nakapunta na rin ako ng Singapore, guys. Because before, way back 2004, nung lumipad kami doon ng nanay ko, nung nabubuhay pa ang nanay ko, nung 2004, lumipad kami doon para magkita-kita kami ng ate ko galing Amerika, pumunta sila ng Singapore, kasi may bahay nga doon yung tita namin, na nakatira ngayon dyan sa Laguna, sa Ayala Land. Kasi doon pa nakatira yung tita ko before sa Woodlands. Ayan. Woodlands ay para silang housing yan dyan na pare-pareho yung developer nila, yung style ng bahay. That is a 3-story house ng tita ko dyan. Kasi nagtatrabaho sila sa US Embassy kasi nga, nung nagsara ang base militar dyan sa Subic, inilipat sila ng US government sa Singapore. Ayan. Kasi yung mga US citizen yung mga yan So doon sila nagtatrabaho. Ang nanay ko doon every year nagbabakasyon yan doon sa kapatid niya. Oo. Tapos, nung nagkataon na pinadalhan kami ng ticket nung sister ko dahil that time is nasa United Airlines yung husband niya nagwo-work as flight attendant. So, mileage ang ginagamit namin. So, free. Ang binabayaran lang namin is travel tax. Nung 2004 yun Nung 2004 kasi, may ano pa yan May terminal fee. Pero ngayon, alam ko wala ng terminal fee. Travel tax na lang. Ayan. So yun nga mataas ang cost of living doon sa Singapore. Ang mahal doon sa Singapore, kabayan, ay ang bahay, damit, at mga sasakyan. Pero pagkain doon, kapareho siya halos ng sitwasyon ng mga pagkain sa Amerika na kung ano ang kinakain ng mayayaman sa Amerika, nakakain din na mahihirap. Kasi nga, punta kayo sa Orchard. Usually diyan sa Orchard ang parang mall nila diyan. Ayan. Ang katabi ng Orchard, guys, is yung Lucky Plaza. Okay. Yung Lucky Plaza diyan madalas nagkikita-kita ang mga kababayan nating mga nagtatrabaho doon kapag day off nila. Nagpapatlak yan sila diyan, naglalagay sila ng mga pagkain, ganyan. Mamatay. Nakapunta din kasi ako Singapore, pero 2004 and 2005. Yan. Ayun. So, ang aming carrier, ng aming ticket is exclusive for Singapore Airlines. Ayan. Kasi nga, ang mileage ng bayaw ko, ng husband ng ate ko, is for Star Alliance. Ano-ano ba yung mga Star Alliance? Philippine Airlines, Singapore Airlines, Canada Air,
Japan Airlines, mga ganon. So it so happen na Singapore Airlines ang nakuha na ticket. Ayan. Tapos sa likod nun, yung sa dirty kitchen ng bahay ng tita ko doon sa Singapore is, yun na yung Singapore American School. Yun. As in, sisilipin lang namin sa bintana namin, kitang-kita namin, binibilang namin yung mga school bus nila. Kasi sa Singapore, guys, aminin yung mga taga Singapore, yung mga nakapunta sa Singapore, ang alas 6, alas 7 ng gabi doon is maaga pa, may araw pa, day. Tapos baliktad naman, pag madaling araw na, ang alas 5 nila, madilim pa, parang alas 2 ng madaling araw. Oo, mamatay. Oo, di ba? Dilim-dilim pa. Kaya nakikita namin mga alas 5, day, ang aga-aga na binibilang namin yung mga school bus, day. Ang dilim pa talaga, as in madilim pa. Ayun. So, kung doon ka titira, mahal ang bahay doon. Nasa $5,000, nasa 10,000 mahigit, kaya may segregation doon sa Singapore na nangyayari. Ginawa ni Lee Kuan Yew, ang dating Prime Minister ng Singapore, guys, na si Lee Kuan Yew, ginawa niyang kasabay ni Marcos yan ni ex-President Ferdinand Marcos, si Lee Kuan Yew. Ang ginawa ni Lee Kuan Yew, segregated ang mga tirahan doon. Kaya sa mga taga Singapore dyan at nakapunta ng Singapore, may tinatawag doon na flat. Ang flat nila, palang ito lang, condominium. Ganito ang style ng flat sa Singapore. Puro, kung puro condominium building yan dyan. Kung mga flat, puro flat lang din yan. Dito sa kabilang side, kung puro housing lang yan dyan. Oo. Kung mga mansion, puro mansion lang. Sinesegregate nila. So, madali mong ma-distinguish doon yung may kaya, tsaka medyo nasa average minimum. Ayan. At ang maganda lang sa Singapore kasi napaka-accessible kasi ang kanilang MRT, kahit saan kang lugar sa Singapore, halimbawa, sumakay, diretso talaga yun, doon ka ibababa sa Terminal 3. Sa terminal, sa Changi Airport, ng Singapore, diretso talaga yun yung MRT nila. Pagbaba mo dahil, Changi Airport na. Napaka-accessible. So, kinukompare lang na natin yung mga pamumuhay sa ibang bansa. No, pagdating sa mga inflation rate, kasi sa Canada nangyari nga yan na gano'n, na binibenta ng ibang tao doon yung kanilang mga properties and umuwi dito sila sa Pilipinas para dito manirahan because tumaas na ho ang mga pangangailangan doon, lalo pa sa kanilang mga daily necessities. Siya, may nakita nga ako doon na video sa YouTube na ang per day na sahod ng isang Canadian doon, makakasustain na siya ng pagkain niya for the whole week. Imagine mo yun. Dito, isang araw natin magkano? Sabi mo na 1,000. Makakaya bang isustain ng 1,000 piso ang pagkain natin sa isang linggo sa 1,000 pesos? Diba? Ganun kalaki ang diferensya ng trabaho ng pamumuhay dito sa atin tsaka sa ibang bansa. Pero of course, hindi ibig sabihin na may difference sa pagdating sa mga wages ang ibang bansa sa Pilipinas, iisipin natin na parang nagpapala na lang ng pera ang mga tao sa abroad. Siyempre, pinaghihirapan din nila yung mga na-obtain nila at kakamit na success sa kanilang mga buhay. Ayan. Fortunate ako at nagpapasalamat ako sa Panginoon na nagkaroon ako ng kapatid, sister, na mabait at matulungin. Kasi, super close kasi kami yan kahit noong bata pa kami. Sobrang close kami. Kaya, wag na magtaka yung iba dyan. Don't question our relationship with my sister. Kami ho kasi nakakaalam, kadugo ko yun. Kasi di ba may nagsasabi nga dyan na umaasa ako sa kapatid ko. Kesa naman sa umaasa ako sa'yo. Ano mas maganda pakinggan? Umasa ako sa kapatid ko, nakadugo ko, o umasa ako sa ibang tao? Di ba? O mas masagwaan naman ata pakinggan, mas awkward naman ata tingnan na susuportahan ng ate ko ibang tao, kagaya na nagko-question sa akin, na hindi naman niya kadugo, kaano-ano. Ano kasi swerte? Kaya that is none of your business any longer, no? Mas unahin niyo na lang yung pangangailangan ninyo kaysa sa mampuna ng buhay na may buhay. Etong sinasabi ko lang, guys, no, na pangyayari ito isisingit ko na rin. Ang pangyayari na ito na dito sa ating bansa, this is effect sa ating mga nakaupong mga opisyales, guys. So sa nararating na election, sana
maupo naman yung talagang makakapagbigay ng totoong serbisyo sa taong bayan. Although guys, no, marami pa rin naman talaga sa posisyon ang tumutulong, pero guys, aminin natin, marami talaga ang honest. Kaya yung ano na yan, yung ano guys, yung mga unti-unting naapektuhan yung ano, yung ekonomiya ng isang bansa. Nakalagay kasi lahat yan sa Biblia na there will come a time talaga na magkakaroon ng tagutom worldwide. Totoo lang. So, we must be ready on that event, no, on that situation, kasi kailangan yung ating relationship with God is intact, kasi siya talaga magpo-provide ng needs natin during that time, pagdating ng time na yan. At ayun nga guys, gusto ko lang i-share sa inyo nung nag-umpisa ako mag-vlog, ang aking ginagamit na dati cellphone. So nung kumita tayo ng malaki-laki nung 2021, 22, ayan, bumili ako ng laptop. So ang laptop ko, hindi naman brand new, second hand lang. Eto, ganito siya, ayan. Ang bigat-bigat, pwede mong ihampas ito sa kalaban doon sa kabilang barangay din. Oo, totoo lang. Kaya lang, may na-delete ata ako dito guys, no? May na-delete ako dito na parang hindi ko alam kung file yun. Hindi ko na siya makonect sa wifi. Kasi papaayos ko nga yan sa ano, sayang din naman kasi. Ayun, tapos hindi ko na ito magamit. Di ba nag-stop na ako mag-vlog for almost a year. Ayan. So, nung umuwi naman yung ate ko, nung last year, nung kinasal yung pinsan namin, nagdala siya na itong gift sa akin na laptop na Apple. Ayan. MacBook Air. Ayan. So, ito, masyado namang manipis. Sobrang gaan ito kahit ipalipad mo sa hangin, charot. So, ito. MacBook Air. Yan. Minsan ginagamit ko pero hindi ko siya madalas na gamitin. Mas madalas ko ngayong gamitin etong desktop ko. Ayan. So, nakakaipon-ipon din ako ng mga gamit ko dito sa pagba-vlog, no? Kagaya nito microphone. Susunod na ano ko, bibili ako ng studio. Charot. So, yun lang. Gusto ko lang i-share. Tapos, ito keyboard ko na, alam nyo na yan, di ba? So, anyway, Carlo Mendez TV is signing off. God bless to all of you and babush. Charot.